Luke chapter 17. Luke chapter 17, in verse number 12. Sana po natin dito sa verse 11. Basahin ko po ang verse number 18. Okay, nandiyan na kaya? And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 lepers, 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go yourselves unto the bridge. And it came to pass that, as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. Sabi ko na po yung verse 19, it said, again, right? Go thy way, thy faith had made thee whole. Kaya sa mga naman. Ang pagpala namin yung salamat, bababasa namin yung salita, dalangin namin kung naman sa aming pagkakas. Yung puri ka po namin, noon, matagap po namin, mga privilegyo, sa mga opportunity, Panginoon, patuloy mo po, pinagkakalaw sa namin. Salamat po, Panginoon, niligtas po po. Kaya, Panginoon, sa amin po pag-aaral na gawin, tulong po muli sa amin, Panginoon. Ang mga aral na dapat namin matutunan. Marami na yung paborito yung namin matutunan. Kung iba naman rito, Panginoon, yung pinapaalala sa amin na dapat huwag na mawala sa aming paniniwala, sa aming magagawa. Ang mga nahin. Kaya Panginoon, dahil po ito sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Magpulong tayo. Yung sinabi po natin dito, mga kapatid, 10 may keto, pinadali ng Panginoon, isaan nagpasalamat, yung 9, hindi na po bumalik. So, kaya nilagyan ko po ng title ito, Salamat po saan na napunta. Alam niyo po, mga kapatid, sa panahon po natin, there are times we even neglect saying thank you. Di ba? Parang automatically, para may inaabot sa atin, para pagka nangyayari, kailangan talaga iaabot mo sa akin yan eh. Hindi tayo magpapasalamat. Kailan ba yung huli nagpasalamat tayo, hindi na nagpupas sa atin ng pintuan. Kahit nagpapa-security guard yan. Kahit nagpapa-elevator. Na-operator yan. Talagang dadalhin ka sa floor. Nagsasabihin mo kung saan ka. Pero minsan yan, wala na mga kapatid, yung pasalamat. Ayaw po yung araw-araw natin mag-observahan niya. Sumakay ka ng jeep, may nagabot ng bayad mo, punta sa driver, pinalik ka sa mo. And there are some people, they even dare to say thank you. Kaya yung salamat po, saan na napunta? Di ba mga kapatid? At according sa Bible, mga kapatid, yan din po ay sign of the times. Sabi sa mga huling araw, sabi po doon sa Timothy, chapter 3, people will become unthankful, unholy. Kaya makikita lang po natin na talagang tayo po ay nalalapit na po sa mga huling araw. Diba?
Kaya dito po, makikita natin, sabi dito na, tignan niyo po maigi, na yung part na bakit po yung Siyam hindi po nagpasalamat. Yung isa lang ang nagpasalamat, at sabi dyan sa Bible natin, yung nagpasalamat ay isang Samaritano, o Samaritan. At alam naman natin, ang ating Panginoong Kristo ay isang Hudyo. Dahil sabihin, ang Hudyo at ang Samaritano ay wala pong magandang ugnayan at po ay meron yung tawag na racial discrimination. Pero ganoon pa man, ang kita po natin na itong Samaritano po na ito ay nagpasalamat bumalik. Diba? Na tama lamang na kanyang ginawa, pero Siyam ang hindi na po nagpakita matapos po nilang makuha ang gusto nila. Parang meron mga lesson tayo agad makukuha po dyan. No? Minsan, kailangan lang natin ng Diyos. Pag naibigay na, hindi man lang tayo bumalik sa Diyos at magpasalamat. Diba? There are times when we are really in need. No? Yung ating po paghingi sa Panginoon ay gustusan na dyan yung palagian na rin tayo umaatin ng church. And we even involve ourselves in any kind of ministry of the church. Pero pagkatapos po niya, hindi na naman tayo makita. Diba? Nasaan na po? Yun po makita po natin dito. At lagi niyo po maalalahanin, mga kapatid, dito po sa 10, inanap ng Panginoon kung nasaan yung Siyam. Sabi ka ba, pag ikaw'y nagagawa ng pabor o sagot sa iyong mga panalangin at bigla kang nawala sa church, hahanapin ka ng Panginoon Diba? Di ba 10 kayo nagpunta dito, nag-isa na lang yung bumalik, nasa na yung nakinabang sa akin na Siyam? Asan na yung pinagbigyan ko na Siyam? Nasaan na yung sinagot ko na kanilang panalangin na Siyam na katao? So, dito po, we can draw so many na messages dito ng ating Panginoon sa mga ilang talata na naririto. Okay. Now, sabi natin sa verse number 12, sabi dito, and he entered into a certain village. There met him 10 men that were lepers, which stood afar off. Hindi po sila lumalapit for the very reason they are lepers. Kasi po ang mga kitong ng araw ay inilalayo, isineseparate sa karamihan ng mga tao. So, hindi basta-basta sila makalapit sa mga lipon ng mga tao. Hindi po. Kaya nagsisigaw po sila. This to be heard, pero they shouted. At sabi nila, Jesus, Master, have mercy on us. Nakuha nila ang atensyon ng Panginoon. Diba? Kaya tignan niyo po na pag may kailangan, mas malakas ang sigaw kaysa walang kailangan. Amen? Diba? Pag may kailangan din tayo minsan, mas malakas ang iyak natin kaysa walang kailangan. Sasabi dito, mga kapatid, they lifted up their voices and said, Master, have mercy on us. Nakita po ng Panginoon that these 10 men were lepers. Verse 14, sabi dito, and when he saw them, he said unto them, Go show yourselves unto the priest. Bakit po? Kasi nung araw, mga kapatid, yung sakit na keto, ito po ay physical and spiritual. Bakit po? Nung si Miriam, na kapatid ni Moses, na rebelled against Moses, he become leprous. Dahil sabihin, mga kapatid, kaya sa naging spiritual, ay dahil nga po, pag ikaw ay gumawa ng hindi ayos sa lingkod ng Diyos, ikaw ay magiging leper. Tapos, ang kanya rin paggaling noong araw, bukod doon sa physical din na pagpapagaling, ay more on spiritual din po. Kaya pag sinabi ng Panginoon, ikaw ay magaling na, ipakita mo ang iyong sarili sa mga priest. Kasi yung mga priest ang magsasabi, now you are clean. Dapat may leper ka, pag ikaw ay lalakad sa karaniwan ng mga tao, karamihan ng mga tao, sisigaw
unclean. Sinasabi mo yan. Para wag kang dikitan ng mga tao, sisigaw mo na unclean ka. Until such time na yung priest sasabihin, you are now cleansed. Amen? Nakita niyo po? So nakita ng ating Panginoon yan. Pakita kayo sa mga pare. Sabi ganun, and it came to pass, as they went, sabi, they were cleansed. Now, analyze natin po yung verse number 14. Nakita ng Panginoon, and they don't even ask kung ano ang kailangan nila. Sabi lang nila sa Panginoon, have mercy on us. Hindi naman sinabi nila, Panginoon, tawa ka sa akin, magalagin mo yung aming keto. Hindi. Ang sigaw lang nila, have mercy on us. Right there, mga kapatid, the Lord Jesus Christ knew what they need. Kailangan nila ng kagalingan ng pagiging ketong o ketongin. Di ba? At sabi po rito, they were cleansed. Kaya mga kapatid, tignan niyo po. Ang ating Panginoon, before you ask Him what you need, alam niya na po kung ano eh. Kaya wag tayo sisigaw, Panginoon, pinabayaan mo naman ako at wala pa yung pangangailangan mo na ngayon. Kasi bago mo siya hingin, alam niya na kung anong kailangan mo. At bago ibigay ng Panginoon ang kailangan mo, alam ng Panginoon kung ano muna ang kailangan mo bago mo makamtan yung hinihingi mo na kailangan mo. Nawa niyo po yan? Amen? Kasi hindi naman ibibigay kagad ng Panginoon yung kailangan mo eh. Dapat nakikita ng Panginoon para kung baitang ba na hangganan. Ang hinihingi mo yung pag di mo baitang. Sabi ng Panginoon, kailangan mo muna yung 1 to 4 na baitang. Ito muna, ibibigay ko na yun. Di ba? Kasi, pag hindi tayo po naganda sa mga ganon, and kadalasan na nangyayari, yung mga blessing, nagiging curse para po sa atin. Bakit? Kasi hindi mo kayang i-handle eh. So instead of a blessing, it becomes a curse sa atin. Amen? Naniniwala tayo na ang financial blessing yan. Amen? Pero dapat maniwala ka rin na sumpa din yan. Na kung hindi mo alam kung paano i-handle. So, sila po yung gumaling mga kapatid. Verse 15, and one of them, when he saw that he was healed, yun po, turn back, and with a loud voice, glorify God. Amen? Kaya ba yung puso nitong isang dating may sakit at ngayon magaling na naiayos. Sabi ko, he glorified God. Now, tignan niyo po. Sabi dito, and he fell down on his face, at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. Nakita niyo po? Sabi ko, dito po, hindi na pinag-uusapan kung anong lahi ka. Nawala na yung alit-alitan. Nakita niya na they needed a Savior, they needed a healer, mga kapatid, at yung nagpagaling sa kanila, nakita nila ay talaga ang Panginoong Diyos. Kaya ang reason po, yan po ang reason why this leper, hindi mo binigay ang kanyang pangalan, mga kapatid, pero ang sabi nga niya, he started worshiping God. Diba? 70, sabi, and Jesus answered and said, were there not 10 cleansed? But where are the 9? Hindi niyo po? Hinanap ng Panginoon yung siyam. Bakit sa 10, isa lang ang nagpasalamat? Pero titignan natin yung ratio, mga kapatid, no? Para pag ang 9 is to 1 o 1 is to 9. 1 ang nagpasalamat, 9 ang hindi na umali matapos nilang makuha yung kanilang kailangan sa Panginoon. Amen? Okay. Tignan niyo yung verse number 18. Yan po ang pinakamatinding sinabi ng Panginoon dito sa atin.
that return to give glory to God, save this stranger. Na, ano ang gusto ng Panginoon? Na dapat ginagawa ng 10 pinagaling ng ating Panginoon. Sabi niya, give glory to God. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon na gawin nila. Magbigay glory sa ating Panginoon. Di ba? Kaya dyan po, dito makita po natin, mga kapatid, yung pasasalamat, hindi nga nakita, it was neglected. Yung thank you here in this passage was neglected. Na sinasabi ng Panginoon na dapat na kayong 10, hindi lang ikaw, will give glory to God. Na para itong glory, mga kapatid, means to return a favor. Na? O favorable opinion of, mga kapatid. O yung praise glory to God is only found 3 times, mga kapatid, in the Bible. Isa na nga yung natin dito na sinabi glory to God. Na? Yung isa naman yung matatagpuan niya sa chapter 2 ng Luke, verse number 14, na nagkaroon ng proclamation ng kapanganakan ng ating Panginoon. Na? At ang sabi naman daw sa Romans chapter 4, sinasabi rin po niya na yung Abraham, yung faith ni Abraham brought glory to God. Sabi kami, mga kapatid, hindi po maraming lugar sa Bible ang sinabihan ng Panginoon na give glory to God. Amen? Kasi yung mga iba, siguro, talagang automatic na nagbigay glory sa Panginoon. Pero dito, sinabi niya ito, for the very reason, sa 10 kanyang pinagaling, isa lang ang bumalik. Kaya sabi niya, dapat 10 kayo nagbibigay glory. Ba't ikaw lang? Asan niya siya? Di ba? Tapos doon sa verse number 19, ano sabi niya dyan? Hindi sa verse 19. No? Even, napagkita natin, wala na pong mention doon sa Siyam. Pero kung titignan niyo po, yung pagkakasulat, bakit sinabi ng Panginoon, thy faith hath made thee whole. Sinabi din po, mga kapatid dito, di ba, na siya ay pinagaling. Yung pinagaling, umalik sa Panginoon. Ha? Kaya sinasabi ko po sa inyo kanina, ha? Merong physical side, yung sakit ng leprosy, meron yung spiritual side. Na maaari, sabihin natin, physically, they were healed, but spiritually, they were not healed. Kaya sinabi ng Panginoon, thy faith, and that is spiritual, hath made thee whole. Ha? Kaya yan, mga kapatid, tignan niyo po. Malungkot man, pero nangyayari na there are times we even neglect saying thank you sa ating Panginoon. Amen? Na? Para sinasabi sa atin, sa Bible, tignan niyo po, doon sa verse 18 na, we are now specifically told that thank you gives or brings glory to God. Diba? Oh. Therefore, pag yung pasasalamat na neglect na po na ito, then, walang glory na ibibigay natin sa ating Panginoon. Hindi ba everyday naman napakarami tayong dapat pinasasalamatan sa Panginoon? Not only the big things, mga kapatid, even the very small things, yung mga simple, hindi po yung mga complicated, but simple things, mga kapatid, na yung nagising ka ng umaga, then you thank God because that is, now you are giving glory to God. Diba? Kahit na naman, mga kapatid, ang tanghalian mo, candy lang eh. Alam niyo mga Pentecost at charismatic, pagkakain ng candy yan, yung muyo ko, nagpipray ka eh. Hindi ba yun, ha? Di ba? Oh. They are giving glory to God. Kaya pag na-neglect na po niya, mga kapatid, hindi po tayo nagbibigay glory sa ating Panginoon. Di ba? We have 7 days in a week. Only 1 day to give glory to God. Now, yun po yung Sunday, minsan nakuha pa natin mag-absent. Amen?
Sabi ni Brother Church kanina, daily in the temple. Kaya-kaya natin yun, Brother Church? Ha? Bakit hindi kaya subukan natin isang araw? 5 to 6. Noong araw, ginawa ko lang po dito yun. Pero ko, kung sino yung mga nakasama ko. Nasa highway po tayo and we are praying hard dito po sa lugar nito. Pinagpipray ko, sabi ko, Lord, payagan mo na po kami makapagtayo ng tahanan dito. 5 to 6, every day po, nagpupunta kami dito. Wala na diyan, puro damo lang to. Walang niliman po yan, puro damo. Pag minalas-malas ka pa, kung hindi langgam, sawa ang makakasama mo. Kasi matataas yung damo. Mayroon mga time din daw, sabi ko, bakit ang Roman Catholic may simpang gabi? Hindi natin kayain, mag-simpang gabi rin tayo. Madali na ako. 4:30 to 5:30. Kasi yung mga nagtatrabaho, sabi ko, pag-aano lang ang gising, attend kayo ng service, pagkatapos ng service, diretso na kayo sa mga opisina niyo. Amen? At alam niyo po ba yung mga ginawa naman? Alagay ko po, ngayon po inaano. Amen? Ibig sabihin, 7 days in a week. Just one day to give glory to God. Eh dapat po ayusin na natin yung pagbibigay puri natin sa ating Panginoon. Amin na araw, atin na po eh. Isang araw na, hindi pa na po araw, oras pa nga lang. Oras ng umaga, oras ng hapon. Diba? Kayo po ang dapat na only one in 10, sabi nga, return to give thanks and glorify the Lord Jesus Christ. Now, kaya tingnan niyo, makikita niyo pa na, there are more that seek blessing than there are those who seek to give thanks. Mas marami po ang humihingi ng blessing kaysa nagpapalalamat eh. Amen? Mas marami din yung mga naniniwala, nakatanggap sila ng blessing kaysa daw sa talagang nagpapasalamat. At ang malambot pa dyan, napakarami ng tumanggap ng blessing, iilan pa rin ang nagpapasalamat. Amen? Dumating si Ryan, bigyan ako ng rubber shoes. Dami ko na itong rubber shoes. Pero parang natutuwa ako dami ng rubber shoes kahit ito sa susunod. Sabi ko kay Ryan, thank you. Sabi niya, basta wala akong naman. Sana tama mo yung size. Sabi ko, tama yung size. Kasi sinabi ko sa tatay mo ano yung size ko. Di ba mga kapatid? Oo. Kaya in return, sabi ko kay Mr. Del, tawagin mo yung mga bata, bibigyan ko sila ng chocolate. Lahat ng bata. Walang bukuha doon. Walang hindi pwede yung non-appearance. So, pila yung mga bata sa pagkarin. Mga bata, mga bata. Baka maghanap kayo, sabi hindi na kayo bata. Tapos sabi ko kay Pray, si Chloe po, si Liet, sabi malaki na yan, kaya di ba na, bigay mo sa kanya ito kasi dadapa ka. Ayaw daw ibigay ni Pray. Pero yun, di ba? And those are simple, little things, hindi po mga big deal ito, mga kapatid. Diba? Eh dapat naman, hindi lang sinasabi mo, Panginoon, salamat po. Hindi lang masasalamat yun eh. At hindi po yung sinabi mong thank you sa Panginoon, you are actually glorifying God. Kaya yung sinabi ka na, hindi ba dapat na nagbibigay din glory sa Panginoon? Now, isang way na pagkakasabi ng Panginoon, di ba yung siyam dapat nagpapasalamat din sa Panginoon? Ang ginamit niya is the word glory. Nakamit niyo po mga kapatid, ganyan, pag ikaw nagkasakit ng leprosy, nagagamot na po. Noong kapanahunan po nila noon, walang gamot. Pag nagkaroon ka ng leprosy, mga kapatid, babalutin lahat ng gamot po, itatapon ka na sa labas ng syudad. Kasi yung mga syudad nila yung Jerusalem, walled city po yan, mga kapatid. Doon ka sa labas, di ka pwedeng pumasok sa loob ng syudad. Ngayon yung mga kamag-anak mo, aakyat na sa pader, uhulugan ka na ng pagkain para mabuhay ka. Diba? Kaya tanging milagro lang ng Diyos ang magpapagaling sa'yo. Now, mga kapatid, hindi lang po ito, no,
nilagyan ni Kristo ng band-aid yung kanilang mga galos, okay lang sana pag gano'n eh. Na yun siya hindi na nagpasalamat, galos lang nilagyan ng ano eh. Ng band-aid. Pero hindi po gano'n yung kanilang karamdaman eh. Ang karamdaman po nila, leprosy, na kailangan po ang kapangyarihan ng Diyos para bumalik. Tapos ang siyang hindi bumalik para magpasalamat. Amen? Amen? Now, kaya po sinasabi po rito ng ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po, dito, makita natin na yung thanks o yung salamat po na neglect. Nasaan na yun? Pero tingnan natin yung pangalawa. Yung pasalamat naman, it was accepted. Diba? Sabi na sa verse number 15. Ng Luke. Papalit natin. Luke 7:15. And one of them, sabi niya, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. So, ibig sabihin ng kapatid, yung siyang nineglect nila ang pagpapasalamat, yung isa bumalik para magpasalamat, kahit siya ay Samaritano, tinanggap naman ng Panginoon eh. Baka kaisipan nung siya meron, huwag na tayong bumalik yan, di naman Samaritano yan, Hudiyo yan eh. Huwag na tayong bumalik. Baka pag nagpasalamat tayo yan, hindi rin tayo pansinin niya kasi yan ay Hudiyo eh. Ang bira, pinagaling ka na ng isang Hudiyo, tapos isipin mo hindi ka papansinin pag ikaw ay nagbalik. Alam niyo minsan, tignan niyo ha? Minsan, nauuna yung isip natin kaysa sa katotohanan. Alala ko doon, si Toto, at si Kim, yung anak ni brother rito. Kinausap ako, sabi pa sa natatakot po kami na magsabi doon sa nanay ni Kim, magalit po yun, magpapakasal na po kami. Sabi ko, sinubog niyo na ba? Hindi pa po, pero alam namin ako dati mo na eh. Sinubog niyo na, hindi pa. Subugin niyo muna. Baka naman makita niyo no, na hindi yung ine-expect nyo ang mangyari. Nakipag-usap yung dalawa. No? Nagaling na yung nanay. Hindi. Anong ginawa? Sinuportahan yung dalawa hanggang magpakasal. Ang punto nga dyan, mga kapatid, minsan, nauna tayo yung isip natin sa maaaring mangyari. Na may makipagbati ka. Ano, bira ba ka makapagbati ako dyan, mamaya, basusin lang ako dyan eh. Inastos ka na ba? Lumapit ka na ba? Hindi pa ka eh. Hindi pa ka. Alam ka ugali yan eh. Kasi ikaw na mo ugali, subukin mo muna. Wala mo mawawala sa'yo eh. No? Pag ginanon ka na, saka ka magsalita, na ginanon ka. Eh, hindi ka ba nga, nagagawa ng gano'n, ang isip mo, gano'n na ang gagawin sa'yo eh. Amen? Marahil, gano'n yung nasa isip ng siyang nabigyan na tayo makaligtod. Eh, kung yun sa mga tao tayo, hindi tayo mapagsino, tama ka sa atin doon eh, mga aso eh. Pambira, tinulungan ka na nga. Kaya binigyan din dito na ni Luke yung salita, he was a Samaritan. Bakit po? Even na siya po ay Samaritan, when he came to the Lord Jesus Christ to give thanks, mga kapatid, yung thanks na yun was accepted by the Lord. Amen? Now, kaya po, our Lord does not scold. No, kung sino man, sabi nyo, asalamat ako, mapagaling tayo, hindi po. Actually po, ano man sinabi ng Bible sa pagbibigay, thanks. Tignan mo natin. Psalm 92 verse number 1. Psalm chapter 92 verse 1. Sabi niya, it is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. Ano ba na yung good thing? Give thanks unto the Lord. Amen? Sabi sabihin, magandang gawain ay nagpapasalamat sa Diyos. 1 Chronicles chapter 16 verse number 8.
the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people. Magpasalamat ka. Dapat mga kapatid, every time na ikaw'y nakakatanggap ng blessing, sinasabi mo sa mga tao, natanggap ko itong blessing nito, salamat sa aking Panginoon. Amen? Ha? Yung mga anak ko, na maliliit pa sila, lagi ko sinasabi, anak, kaya ka meron niya dahil sa Panginoon. Magpasalamat ka. Di ba tama lang mo? Lahat ng ating tinatangkilik ngayon, mga kapatid, it is only because of God's grace. Dapat lang pasalamatan natin. Nakita niyo yung post ko sa Bible, sa Facebook pala. Hindi pala pwede mag-post sa Bible. And you do not laugh at your wife's choices. Nakita niya, kung tatawanan ng mga pinili ng iyong asawa. Kasi isa ka doon sa napili. Di ba? Amen? So you do not laugh at your wife's choices because you are one of them. Yan ang sabi. Di ba? Yung sa kasi magpigil ba yung asawa natin? Ano ba naman yan? Natatawa kayo, di ba? Kaya tatawanan mo yung kanya pinipili. Nakalimutan mo isa ka pala sa pinili niya. So give thanks. Di ba? Amen? Kaya pag-gising mo sa umaga, nakita mo yung asawa mo, kahit asal na asal ka, Lord, salamat. Kahit asal po ako dito, nagpapasalamat pa rin po sa iyo. Diba? Asal ka sa mga anak mo, pag-gising, salamatan mo, Panginoon. Lord, asal po ako sa anak mo, pero salamat din po. Dahil kaya ko naman naging anak ng mga ito, dahil din sa iyo. Hindi ba? Ano ba din? Ha? Kasi sabi dito, give thanks unto the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people. Psalm 114, verse number 13. Ito ang maganda. Tignan niyo po, ano sabi niya? Surely, the righteous shall give thanks unto thy name, the upright shall dwell in thy presence. Righteous ka ba? Kung righteous ka, then you will give thanks to God. Amen? Si Jem. Ito na ba si Jem? Lumapit sa akin. Tayo kayo. Yan ka lang. Yeah. Sabi na sa akin, Pastor, salamat po. Bakit? Sa prayers po, yung aking pag-filtrate, kompleto na po. 1,200 yun, ha? Dinapuan namin pinag-pray yun. Tapos isa pa, sabi niya, Pastor, yung mga exam ko po, puro line of 9. Meron pa pong 2. Gusto ko po line of 9 din, o hindi kaya 100. Pwede po ba mag-pray niyo po ako? Pumasok ulit doon sa opisina. Sabi ko, hindi ka rin mag-pray po tayo. Amen? Thank you, Jem, ha? Sabi ko, kaya ganyan, kasi nag-pray ka, salamat ka na Panginoon. Nakita niyo po, ang righteous po, mga kapatid, nagpapasalamat. Hindi yung binigyan ka na, nagreklamo ka. Diba? Binigay na nga yun, bira naman Panginoon, 10 piso hiningi ko sa iyo, 5 piso lang ang dumating. Ano ba naman yan? Buti na lang, bigyan ka pa ng 5 piso dito. Dapat pasalamatan mo, with everything give thanks. Okay, isa pa. 1 Thessalonians chapter 5, verse number 18. Ito na po, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Now, then you po ulit, give thanks daw, in everything. In everything. Kaya pag sinabing in everything, good things lang po ba yan? Kasama ba dyan yung bad things? Kasama rin dyan po yung nothings? Hindi ba? Amen? So, sabi, in
everything, you give thanks. Bakit daw? Kasi for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So whatever things, mga kapatid, na binibigay sa atin, that is good for us. Whether yan ay good or whether yan ay bad. Pag good, mga kapatid, then you enjoy the blessing. Pag bad naman, then you learn the lesson. Tama niyo po? Oh. So ikaw pa rin ang magpa-profit po dyan. Da? Kaya dito mo sinasabi sa atin, no? Yung pasasalamat, pag neglected, nini-neglect natin yung will ng ating Panginoon. Di ba? Kaya failure to give thanks is a sin. Di ba sabi ng James, sinabi na rin po sa atin ng James, mga kapatid, di ba? To know, to do good, and do it if not, it is a sin. So sinasabi sa atin, it is good thing, di ba, na magbigay glory o pasalamat sa Panginoon. Kaya pag hindi tayo po nagpapasalamat sa Panginoon, malaki o maliit na bagay man, eh yan po tayo pinagkakasala sa Kanya. Alam niyo po ba yung mga ungrateful heart? Yung ungratefulness, nagko-concentrate lang yan on what it does not have. Di wala po sa Kanya. Kesa po, mga kapatid, yun nasa Kanya na. Di ba? Ungrateful yan eh. Lagi itong hinihingi mo, meron kang ano, di ba? Pag bigay naman sa'yo, hindi ka nagpapasalamat, hindi ka po nagiging very grateful. Amen? Oh. Kaya, failure to give thanks leads to, ano po? Kasalanan. Tignan niyo po, anong klaseng kasalanan? No? Ang para bagang binabaybay mo pag ikaw ay hindi marunong magpasalamat. Now, Romans chapter 1, verse 21. Romans chapter 1, verse 21. Okay, po, sinabi. Sabi ko po, mabasa sa verse 21. Because that, when they knew God, ito po, they glorified Him not as God. Neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and to four-footed beasts, and creeping things. Wherefore, God also gave them up to uncleanness, through the lust of their own hearts, to dishonor their own body between themselves, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creation more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Now, ano po ang nangyari sa kanila because of unthankfulness? Lumabas, mas magaling pa sila sa Diyos. Amen? Kaya nga po, makikita po natin na yung pagpapasalamat sa ating Panginoon or giving glory to God is very important. And that is the will of God. Now, pag hindi mo po naging nagkaroon ka ng unthankful heart, then mangyayari, you will worship the Creator more than the Creator. Amen? Now, tignan naman po natin dito, yung pasasalamat, nagiging very rare. No? Sabi nga dito sa ating passage, isa lang yung bumalik. Eh, hindi naman yata ayos yung ratio nun, di ba? At least man sana 10:5 or 5:10 o 50-50. Sabi nga natin, di ba? No? Pero isa lang eh. Kaya yung ratio dito holds, then how many would offer ang ating Panginoon ng pasasalamat kung yung 10 na yun, isa lang ang bumalik? Amen? Amen? Naalala niyo si Peter?
Nasabi ng Panginoon, launch out into the deep. Sabi nila Peter, well, Lord, we have toiled all the night and caught nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Diba? Naman kasi na ng isle, walang nahuli. Sabi ng Panginoon, launch out into the deep. So, sabi nga, wala na po nahuli. Pero dahil sa salita niyo po, na magpapalaot ulit kami. At nung hinulog nila, ang bate, yung kanilang mga lambat, ang sabi, multitude of fishes were caught. Ang dami. Na? And their net break, and they began to sing. Alam niyo bakit? Because there was no record doon sa passage na yun, na sumigaw sila with a loud voice at sabi, Lord, thank you! Wala pong thank you. Lubog ang barko. Punit ang tamban. Wala nang huli, lugi pa. Amen? Amen? Kaya mga kapatid, paano ka gaganahan magbigay sa isang nangangailangan? Pagkatapos ng ibigay, tatalimod na lang. Utoy, kanina maga-maga pumasok doon sa baba. Sabi ni Utoy, Pastor, morning po. Hindi ka rin to. Bless ka sa akin. Dahil binigyan ko ng saging, lumabas. Kaya bumalik ulit. Sabi ko, bakit Utoy? Sabi, salamat po, Pastor, thank you po. Lumabas ulit. O, kaya binigyan ko din ng chocolate doon natin. Amen? Ngayon, pag bata, hindi magpasalamat sa iyo. Naman ano kasi bata Pero, bira, hindi ka na bata. Naman. Hindi ka na bata. Amen? Na, umalis ka, nakauwi ka sa iyong pinagalingan, wala man ang thank you. Nagkasakit ka, gumaling ka, wala man ang thank you. Nakabayad ka ng meron ko ng umod ng mahal, wala man ang thank you sa Panginoon. Amen? Kaya po makita po natin dito po mga kapatid, na hindi lang po kailangan natin humingi. Dapat magpasalamat din tayo kahit hindi mo natanggap yung iyong hiningi. Kaya masalamat po tayo sa ating kaligtasan. Masalamat po tayo sa ating buhay. Amen? Masalamat po tayo sa ating pamilya. Kahit makukulit yung miyembro ng iyong pamilya. Di ba? Masalamat po tayo, meron tayong mga tahanan, meron tayong mga bahay. Kahit mas malakas ang ulan sa loob kaysa sa labas, ang umulan, masalamat ka pa rin. Di ba? Amen? Pasalamat po tayo sa Diyos. Pasalamat po tayo sa mga sagot sa ating mga panalangin. Pasalamat po tayo na kahit po sa mga oras nito, we have the ability to enjoy yung mga nangyayari, di ba? Amen? Di ba? Pasalamat ka. Meron kang Facebook account. Diba? Hindi mga friend mo, inaaway mo doon. Hindi na nakita ko friend na nag-aaway sa Facebook. Kasi hindi mo naman pwedeng awayin, hindi mo friend. Hindi mo tama yan. Paano aawayin kung hindi mo friend? Ang tanong ko naman, paano aawayin mo friend mo? Magkulo yung Facebook, paano manulungan ka dyan? Marami na sa ating mga tulong mo Diba? Amen? Kaya, pag dineglect natin, yung salamat po, nasa ka na, nagiging ungrateful. Kaya kailangan ungrateful ako. Kaya mga kapatid, although na ito po ay isa sa mga signs of the time in the last day, sabi nga, nagkakaroon po ng unthankfulness, huwag naman po sana tayong mga mananampalataya maging bahagi ng fulfillment na yun. Hayaan na natin yung mga ashamed ang maging unthankful. Pero tayo, mga anak ng Diyos, dapat laging makasalamat. Salamatan mo sa Panginoon kung ano ang meron ka ngayon. Pasalamatan mo rin sa Panginoon kung ano ang wala sa iyo ngayon. Dahil may dahilan ng Panginoon bakit wala sa iyo yan.
At sa pagdating ng araw, na ihanda ka na ng Diyos, handa na yung puso mo, eh baka ibigay na sila ng Panginoon niya. Ha? Meron at wala, pasalamat sa Panginoon. Tayo po natin. Tayo po ito na lagi, pagpapala ng Diyos, salamat muli. Katapagdod na nalagod po sa amin. Salamat, Panginoon. Dito po sa amin, ang araw ng iyong salita. Ngayon ito po, Panginoon niya, ay patuloy na mausap sa amin. Minsan pa may bulat na naman kami sa katotohanan ng iyong salita. Maunawaan namin sa salita, give glory to God. At yun nga po ay simpleng pasasalamat namin sa lahat ng nagawa mo po sa amin. Kaya Panginoon, ay sa pagkakataon ito, we can give glory to you, Lord. Kaya sa panyaya, Panginoon, dalangin po namin, naway kami po ay dito sa altar ng ipag-usap po sa inyo. Kung nga po ito na yung aming inilig sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat na kayo po nakapigyan, I think the message is very clear. Would you come and give glory to God? Sige po. Amen. Papasalamat ang lahat na inyong pinagkakausan. Higit sa lahat na salamatan po namin ang Panginoong Jesucristo na siyang tumubos sa aming mga kasalanan. Na yung pong ginawa ng Panginoon na yan, kahit anuman ang bigay pa rin namin sa inyo, hindi po namin kaya bayaran. Salamat, Panginoon, sapagkat ang inihingi mo sa iyo, pasalamatan ka, paglingkuran ka. Kaya, Panginoon, sa aming usang-usang pasasalamat, sa lahat ng inyong pong pinagdalawa, maging na hindi niyo po na pagkakalusan, ay patuloy mo po kami pagkakawalaan ng mga bagay-bagay na darating po po sa aming buhay. Kaya, Panginoon, salamat po sa inyo. Salamat sa mga pagpapala at sa mga pagpapalang darating po. Salamat, Panginoon, sa mga lakas na amin po kakailanganin sa mga oras, Panginoon, na kami po ay nakakaranas ng matitinding bagyo sa aming pong buhay. Ito man po'y pinansyal, ito man
po ay emosyonal, man po, Panginoon, ay sa amin po pang-araw-araw na buhay. Salamat, Panginoon, dapat katalan namin, ikaw ang lagi po namin labas araw-araw. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Tinataas po namin ang iyong pangalan, at ito nga po ay aming hinihiling na pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen.